Kasi kaninang hapon lang, hapon ba 'yon? O mag-aalauna ng katanghalian, ang balita is tatlong air asset nitong si Saldico ay inilipad na, no? Inalis na sa bansang Pilipinas. Eh siguro para maiwasan na mailit ng gobyerno. Di po ba? O yun lang naman yun eh. Siguro itinatakas na isa-isa para sa ganon, eh mapasa kanya pa din yung mga air asset. Ngayon naman no, mga boss chief mo sir, ito yung balita ito yung sinasabi ng ICI kung ano yung mga sinasabi ng mga tao na nakaano ni Saldico. Dating Congressman Saldico. Sabi ni Berhelio Orsolino, sold out na idol. Baka nga naibenta na Hindi. Si Secretary Vince Dizon maagap mabilis eh. Nakita niya agad yun eh. Yung mga trip nila o plano nilang pagpapalit ng mga pangalan, etc. Kung ano man yung proseso na yon, nakita agad nila eh. Kaya naiwasan yung, kumbaga, maibenta o mailipat sa ibang pangalan. Kaya hindi pwedeng maibenta yung mga yan. Kaya ngayon, natatrack nila yung dalawang helicopter, nasaan daw? Nasa ano lang daw? Kota Kinabalu. Ilalim lang ho ng Pilipinas yan. Alam niyo, napunta ako dyan sa Kota Kinabalu. Ano po? Parang parang Pilipinas na Pilipinas lang din po. No, pero yung part na siguro, ewan ko, ayoko magkumpara eh. Kasi baka posible na late na ako eh. Napunta ako ng Nueva Ecija, parang ganun lang ho, mga kababayan, sa Kota Kinabalu. Dalawang helicopter ni Saldico, nandoon na daw. Tapos, yung isa naman na eroplano na nagkakahalaga ng 2 bilyon mga bossing, nasa labas na din ng bansa. Grabe At parang pagkakaintindi ko, ang air asset nitong si Saldico, 10 daw, 10. Eh biruin nyo yun, ilang bilyon yun mga kababayan. Mukhang iisa pa ang may-ari lang. Kasi yung mga ganyan, helicopter, mga eroplano, pwede kasi kayong pwede kayong maghati-hati dyan eh. Like bibili ng golf string, o yan, 3 ang may-ari niyan. Bibili ng helicopter, pwedeng 2 o 3 o 4 kayong may-ari niyan. Ganun kasi syempre sobrang mahal mga kababayan. 'Di ba? Si Lewis Hamilton nga, ayan. Kaya tayo nakasombrero ng mga ganyan kasi iniidolo natin si Lewis Hamilton. Si Lewis Hamilton nga pagkalaki-laki na ng kinikita noon sa Formula 1 sa pagdadrive ng F1, ha? Pero ang pagkakaalam ko meron siya iisa lang na eroplano at hindi pa yata 100% na kanya. Pero hindi ako sure kung siya lang ang may-ari noon or ilan silang naghahati doon. Etong kay Saldico, dating Saldico, eto nga daw po yung storya, sa interim report ng Independent Commission for Infrastructure sa Ombudsman, 4 hanggang 5 beses umano ang delivery ng mali-maletang pera kay Congressman noong 2022. Biruin nyo yan. Yung mga maleta, 1, 2, 3, 4. Kung hindi ako nagkakamali, nasa halagang 40 hanggang 60 million yung kaya mong isaksak kada isang maleta. Kung 4 na beses na nagde-deliver, 4 hanggang 5 beses umano ang delivery ng mali-maletang pera kay Saldico noong 2022. So, ibig sabihin, mahina ang 200, pwedeng umabot ng 300 milyon sa loob ng 2022. 4 noong 2023, ganun din. 5 hanggang 6 noong 2024 at isa sa first quarter ang 2025. Ang tanong, ilang maleta? Di ba? Ilang maleta? Margo, Felinia, Sweet Dolly Babe, Castro, ilang maleta? No? Sabi kasi dito, 7 sasakyan umano ang kinakailangan para sa bawat delivery na 50 million ang laman bawat malaking maleta. Habang 30 million hanggang 40 naman sa maliit
na maleta. 7, mga bossing, na delivery van. O, sa simpleng sasakyan, ito yung meron ako. Maliit yung isa eh. Kaya mong maglaman ng siguro 2 lang eh. Hindi naman sila siguro maglalagay ng gano'n. Kasi Rubicon na jeep, maliit ho yung likod nun. 2, 3 maleta lang. Pagpalagay na natin, van, 7. Di ba? At kayang maglagay, 6 na lang. Mga bossing, ibig sabihin, 42. 42 multiply mo, sabihin mo ng 50 na lang. Oh, higit 2 bilyon na yun 42 maleta, 40 na lang, 40, no? 42 maleta, kada isa is 40 million. Daming number, Sira yung cellphone ko nito. Ayan, Ganyan na yung lumabas, 'Di ba? Ano ba yan? 1.6 billion? Something like that? Grabe ho, mga kababayan. 7 sasakyan umano ang kinakailangan para sa bawat delivery. Ibig sabihin, kung 4 hanggang 5 beses sa isang taon, 10 bilyon mahigit sa isang taon. Kaya pala ang daming air asset nitong si Saldico. 7 sasakyan umano ang kinakailangan para sa bawat delivery na 50 million ang laman ng bawat malaking maleta habang 30 million hanggang 40 million naman sa maliit. Sa testimonya ni dating DPWH Engineer Bryce Hernandez, binigyan ng 20 million. Grabe kayo! Binigyan ng 20 million Christmas gift ni dating DPWH Engineer Henry Alcantara Sico para ipagdiwang ang kanilang kasunduan. Biruin mo yun, mga kababayan. Tapos ngayon, ayaw lumantad ni Saldico. Ayaw magpakita ni Saldico. Ayaw ipaliwanag yung yung side niya, si Saldico. Biruin nyo yun, mga boss chief sir. Kawawa, ang Pilipinas dito. Former Congressman Elizalde Saldico, Engineer Alcantara met Congressman Elizaldico. Yung Alcantara at Sico. August or September 2021, he knew him as the representative of Ako Bicol Party List. He met him at a party in Shangri-La Bonifacio Global City, Taguig. They spoke about Saldico's plan to bring funds to his district for different various projects. A month later, Engineer Alcantara submitted as list of proposed flood control project to CO, at between 2022 to 2025, project in total amount of 35 billion. 426 flood control. Nakakapanlumo. Pero, mabubuhayan ka din ho, mga bossing. Bakit? Kasi ang Pangulo ang nangunguna at talagang tumututok para para po mahuli itong mga animal na mga ganito. Grabe ho, mga bossing. Kaya para doon sa ibang mga nagsasabi na si Pangulong Bongbong Marcos ang mastermind yan, mag-isip-isip naman kayo, di ba, Ma'am Neng Gigi? Isip-isipin nyo naman yung mga sinasabi ninyo at yung mga binibintang ninyo. Grabe. Tapos yung iba naman, Martin Romualdez siya, paulit-ulit na Martin Romualdez. Wala nga ho yatang makita, no? Na ebidensya versus Martin Romualdez. Yung mga DDS paulit-ulit, Martin Romualdez yan. Ebidensya muna, mga boss, bago natin tuluyang pag-usapan yung Martin Romualdez. Ganun kapag kayo, mga boss chief sir, paulit-ulit yung nakikita, Martin Romualdez, hanapan nyo lang ng ebidensya. Kunyari, nasa isang post kayo, kasi kanina lang nakita ko yun Chaicher, Elma Bunihin. Saan ba yan, sa singit? May buni?